Ito naman ang gagawin natin, portable tire inflator, ayan. Si Sir Pion itong portable tire inflator niya, ang problema nito ay mabilis na malobat, kaya ang gagawin natin dito ay repack battery, upgrade battery. Yan, marami tatanong, paano daw ba yung upgrade battery? Ano daw ba yun? Yan, sa upgrade battery natin, siyempre, yung old battery nyo na nakakabit ay kung ang capacity niya ay 2,000 mAh, ang pinapalit natin diyan 2,600 mAh or 3.2 AH or 3,200 mAh. Yun yung upgrade. Tinataas natin yung capacity para mas matagal malobat yung unit at syempre mas matagal nating magamit yung unit. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung battery na nakabit sa kanya. Ang connection niya, dalawa lang yung wire, negative, positive, yan. Negative yung black, positive naman yung red yan. Ang gagawin natin siyempre ito, baklasin muna natin yung balot yung battery para makita natin yung nakakabit sa kanya. Ano kalagay na specs dun sa nakabalot sa kanya ay 7.4 volts, 1.5 mAh yan. Tinanggal natin yung balot at siyempre ito na yung battery na nakakabit sa kanya. Yung battery na to ay lithium-ion 8650. Tatanggalin natin yung BMS dahil yung BMS na yan ililipat natin sa gagawin natin na bagong battery yan. Kakabit natin battery dito, brand new battery, rated battery. Kung mapapansin nyo dito sa battery niya, ang naka-indicate naman ay 2,000 mAh pero din sa balot ang nakalagay 1,500 mAh yan. Since ganyan, siyempre mas masusunod yan yung sa battery kasi sa battery doon na nakalagay yung label ni specs niya na 2,000 mAh. Ngayon, natipinunod natin brand new battery, rated battery, lithium-ion 8650, 2,600 mAh. Kung magdi-DIY kayo yan, tignan nyo lang yung connection ng battery. Kung mapapansin nyo, negative, positive, tapos naka-connect. Ibig sabihin yan, 2S yan, 2 series. Ngayon sa BMS, makikita niyo rin kung 2 series ang setup niya. Meron siya nakalagay na P negative, tapos P positive dun sa output niya. Tapos may nakalagay na B negative, P positive, tapos may nakalagay na BM yan. Ibig sabihin yan, 2 SBMS yung ginamit niya kasi kung 1 SBMS lang yan, B negative, B positive lang ang nakalagay. Ito kung mapansin niya, tatlo yung connection niya. Yan, pagka ganyan, 2 SBMS yung ginamit diyan. Ang setup nito, 7.4 volts nominal voltage. Ang full charge niya ay 8.4 volts. Yan, mapansin niya is padol lang tayo ng negative positive. Tapos dun sa may connection niya na series, dun sa may BM, yan, itatap lang natin. After nito, okay na to, babalutin natin. Tapos, iakabit natin dito sa unit. Sa mga magtatanong location ng Shop Tangos, Baliwag, Bulacan. Kung ipipin niyo Jose Tangos, Baliwag, Bulacan. Pag nasa Jose Pinating ka na sa tapat, makikita mo na shop natin yan, Jem de Persia. Nasa shop ako Saturday and Sunday. Yan, Saturday 8 to 5, Sunday 8 to 1 yan. Half day lang tayo pag Sunday. Monday to Friday yan, wala tayo sa shop. Pero meron tayong tao doon, pwede niya drop by, mga ipapagawa niyo. Dahil medyo may ginagawa tayo pagka during weekdays yan. Medyo busy din tayo niyan. At ito, mapansin niya binalutan na natin at okay na yung battery na to. Sa mga magtatanong ng lithium-ion 8650, 2,600 mAh yan. Available yan sa shop. Pwede ngayon mag-walk-in dyan. Pwede nyo rin no, i-PM kung mag-order kayo ng battery yan. LiPo4 battery 32700, 6,000 mAh. Available din sa shop yan. Pwede kayo mag-walk-in dyan. Kung order din kayo, pwede kayo mag-PM sa akin. Mabasa natin lahat ng bilin nyo. At ito, mapansin nyo, halos okay na yung battery na repack battery natin. Assemblin lang natin to. Yan, kung meron kayong mga portable tire inflator yan, marami na tayong video na napalitan natin ng battery niyan. Pwede niyong tignan kung sakali mo DIY kayo. Yan, ito, pinadala ni Sir to dahil ang problema nito ay mabilis na malobat. Kaya ang gagawin natin yan, repack battery, upgrade battery. Ginamit natin battery diyan, brand new battery, true rated battery yan. Sa mga magtatanong ng mga repack battery sa mga drill, impact, Bluetooth speaker, e-bike battery, at kung ano pa man na may battery yan, mag-PM lang kayo at mababasa naman natin lahat ng PM.
Usually sa gabi tayo nagbabasa ng mga PM tapos nagre-reply sa mga comment. Ayan, kasi sa umaga talaga medyo busy, hindi natin may singit na mag-reply sa mga PM niyo. At ito, tingin naman na halos okay na lahat. Assemblin na lang natin. Pag na-assemble to, usually ginagawa natin dyan. Ipo-charge muna natin tapos testing sa unit yan bago natin ipa-shipping ulit pabalik dun kay sir. Yan para sigurado na pag binadala natin yung mga unit ay okay na. Mas maganda na na-check natin lahat yan testing para sigurado na pag napa-shipping na natin yan wala na magkaberya. Pero kung sakali naman na magkaroon ng problema, yan, hindi naman may iwasan. May warranty naman yan. Pagka gano'n pinapablik natin, syempre, dinadapil ulit natin. Ay, ito, mapansin nyo, na-assemble na natin lahat. At okay na, check na lang natin kung magpapower. Tapos, testingin natin sa charging kung mag-charge siya. Para may padala natin yung unit na to. Yan, ito napadala natin yung unit na to kay sir. At okay na yung current later na to. Yan. At ito natin naman, ibalik lang natin yung mga tornilyo para sigurado. Yan, after nito, makita niyo naman yung pagbabago dun sa upgrade battery. Kung nagagamit niyo yung dating battery niyo na mga 30 minutes yan, possible na mas mataas na yung capacity. Yan, mas matagal niyo siya magagamit. Pwede na 40 minutes, 15 minutes yan. Depende sa i-upgrade ng battery. Yan, mapansin niyo, nag-power na. Yung portable time.